May kilala daw si Marcoleta mga kababayan na senador. O pwede rin nating sabihin, mga senador na hindi daw marunong umintindi sa binabasa mga kababayan. Kulang sa reading comprehension. Naturingan pa namang mambabatas pero hindi pala marunong umintindi sa binabasa. Kaya naman mga kababayan, agree itong si Marcoleta dito sa suggestion na dapat taasan itong qualification para maging mambabatas, senador at congressman o ganyan. Dahil ang nakasaad sa saligang batas maliban sa pagiging Pilipino ay can read and write. Yan lang. Hindi nga sinali yung nakakaintindi ba sa binabasa? Yan daw ang problema mga kababayan. Kaya nagkanda-leche-leche itong ating bansa. Ang dami-daming mga batas pero nagkandahirap pa rin tayo. Dahil sabi ni Marcoleta, ang problema ay nasa saligang batas mismo. Panoorin po natin ha. Pero bago po yan, gusto pala natin pasalamatan mga kababayan itong napakabait nating viewer na si A Japanese Girl V5. Thank you so much po madam sa inyong super thanks. Narito po ang video. Tingin niyo po ba ay dapat ng taasan o higpitan ang qualification? By the way mga kababayan, ang video na ito is credit to Katunying ha. Pahiram dito Katunying dahil andito si Marcoleta Share natin. Sa pagiging mambabatas o senador, to be specific, dapat bang taasan ang qualification ng isang taong gustong maging senador? Senador at congressman. Walang Katunying, ang nagiging problema lang. Agree si Marcoleta mga kababayan. Tama lang. Dapat taasan. At kung pwede mga kababayan ha, dapat sana ang mga taong ito, congressman at sa mga senador, dapat pasado ng civil service, at least minimum lang. Hindi na kailangan maging abogado. Pero mas magandang abogado, pero at least minimum civil service, professional. Tayo nga na mga ordinaryong manggagawa na ang trabaho mga kababayan natin, clerk. Minsan tayong naging clerk. Hindi tayo mareregular sa gobyerno kung wala tayong civil service. Eligibility. Ang trabaho, clerk. Hindi ka mareregular. Hindi natin minamaliit ang clerk mga kababayan ha. Sinasabi pa nga natin na mas marangal pa itong clerk dahil na regular ha. Nakapasok sa government na office. Dahil mas mataas pa ang kanyang kwalifikasyon mga kababayan kaysa dito sa mga congressman at mga senador na ang requirement lang can read and write. Smio. Tapos ang kanilang mga trabaho mga kababayan ay puro na sa English ha. Yung ginagawa nilang batas, yung kanilang pinagbobotohan na mga bills. Paano kung hindi marunong umintindi sa binabasa? Wala nga civil service na Pirma lang yan nila, yes or no, ganyan. Grabe no. Dahil naging senador lang sila mga kababayan, naging congressman dahil sa kanilang kasikatan at pera. Kahit gaano pa ang sabihin natin na itaas natin ang requirements ng isang taong tumatakbong senador, habang hindi po natin napapalitan yung nakasaad sa ating saligang batas. Yan ang problema. Diyan sana mag-focus itong mga mambabatas natin ngayon mga kababayan. No? Itaas ang antas ng ating mga politiko. Sali na rin ang requirement drug test dahil maraming bangag dyan. Hindi pa natin pwedeng gawin ngayon. Pwede na magawin nga mga kababayan, amendment. Siguro marami ang madidisqualify. Sino-sino ba ang mga walang eligibility dyan? Si Pacquiao may diploma na. Pero hindi po yan eligibility ha. Dahil ang sinasabi lang na saligang batas, kapag ikaw ay marunong magsulat, ilang months nga ba yung Pacquiao nakuha ang diploma? At magbasa. Tapos may gana pang kumuha ng doctorate na mga kababayan, degree. Maliban pa sa may ibang for few months siguro mga lang. Qualities, ay pwede ka nang maging senador. Hindi naman nakalagay doon na sana yung binabasa mo, naiintindihan mo. May kilala po ba kayong senador na hindi naiintindihan binabasa niyo? May kilala ba kayong senador na hindi naiintindihan ang binabasa? Kami, meron kilala. Marami pa. Siguro mga kababayan, di ba? Hindi naman tayo nangungutya sa mga hindi nakakaintindi ng English, pero yung sa Senado mga kababayan sa Kongreso, ang mga bills dyan ay nasa English o kasalanan nyo din. Tapos hindi marunong umintindi ng English mga kababayan. So paano na yan?
Aasa ka na lang sa inyong mga konsultant. Paano kung lolokohin ka lang? Mayroong mga ibang pakay, mga kababayan, bibilugan yung ulo mo. Kaya mga kababayan, importante na marunong ka talagang umintindi sa iyong binabasa at marunong ka sa wikang Ingles dahil nasa English yan lahat ng mga bills and laws dyan. Kung gusto nyo, i-translate nyo sa Tagalog lahat ng batas at mga panukalang batas para maintindihan ng marami. Pwede rin naman, di Palagay ba? ko, meron. Kasi kung naiintindihan niya, kontrata yun Kapag ikaw ay nag-file ng COC, yun ang simula ng kontrata. Isang araw lalapit ka sa mga tao. Di ba? Nakasaad doon sa sa pag-file ng COC. Dapat wala kang conviction. Moral turpitude. Maraming mga senador, mga kababayan, congressman, mga politiko ang tumatakbo pa rin na mayroong mga conviction. Naiintindihan ba nila ang kanilang binabasa? Malamang naiintindihan pero gusto malusutan. Pero yung talagang syunga, mga kababayan, na talagang hindi nakakaintindi ng mga binabasa, mayroon tayong kilala, ha? Hindi natin sasabihin kung sino. Ipapipirma mo sa kanya yung kontrata sa paraan humingi. Pareho tayo nang iniisip, pero kapag ibinoto ka, kasi nakumpleto yung kontrata. Ngunit kahit kailan, hindi niya sinabi sa mga tao, yung sagradong kasunduan na yun, kailangan ibalik mo sa tao. Bakit? Pangalanan mo, sino, Marcoleta? Senador na hindi marunong umintindi ng binabasa. Ganito yung ating kalagayan. Bakit po sa maraming batas na ginawa natin na magaganda, bakit ang kanilang ginagawa lang ay magpasa ng batas? Ngunit yung pagpapatupad ng mga batas, kahit kailan ay hindi nila ginampanan. Kung mabuti ang Sila lang ang lumulusot, mga kababayan, sa kanilang ginawang batas. Mambubutas. pagpapatupad. Palagay ko mas importante yung kaysa gumagawa ng batas. Nung una, Kagaya na lang, mga kababayan, na doon sa Universal Healthcare Law, bawal na bawal, mga kababayan, yung kunan mo ng pondo, yung PhilHealth. Andun yan sa Universal Healthcare Law. Tapos humanap sila ng ibang batas, mga kababayan, na nagsasabi na pwede kunin ang pondo ng PhilHealth. Ang mga mambubutas, mga kababayan, nakahanap ng butas. Kaya kinuha ang pondo ng PhilHealth na bilyon-bilyon, mga kababayan, na para sana sa may sakit. Ganyan sila magpapalusot, mga kababayan, mga butas. Pambubutas sa batas. para ang eleksyon 2022, kumandidato na po kayong senador. Pero ilang linggo bago po ang halalan, bigla po kayo umatras. Baka naman may mga nanonood sa atin na gustong-gusto kayong iboto ngayon, tapos nag-aalala sila na dahil hindi pa mataas sa survey si Marcoleta noon, mga kababayan, first timer sa senador. At tsaka mayroon pa siyang term sa Congress, pwede pa siya may congressman. Umatras, mga kababayan, matalino pero ngayon, mga kababayan, wala na po yung atrasan dahil last termer na po yan sa pagiging congressman. Hindi na pwedeng maging congressman na, mga kababayan, dahil final na ang kanyang term. Tapos na ang kanyang termino. So, the point of no return na sa Marcoleta. baka naman bago dumating sa dulo, umatras na naman tong kadante natin. Didiretsuin ko, Katunying. Itong pagtakbo ko ngayon, wala nang atrasan ito. Wala nang atrasan. Kaya, Ilagay natin ito, mga kababayan, ha? Tulong-tulong tayo, mga kababayan, ha? Maglagay naman tayo ng talagang mayroong ginagamit ang ulo, mga kababayan, dyan sa Senado. Tama na po yung mga artistang mga magaling magdrama, hindi nakakaintindi ng binabasa. para mawala yung kanilang kaba, para mawala ang kanilang pag-aalala, ay sinasabi ko ng harapan sa'yo, wala nang atrasan ito. Wala nang atrasan ito. Panahon na yun Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa sinabi ni Marcoleta? Post your comments below.